Bago tayo mag-umpisa, yung foundation na ginamit ko is itong Tom Ford Architecture Soft Matte Foundation. And yung nasa lips ko is itong MAC Gingerella 894 na powder kiss na lipstick. Nilagyan ko lang siya ng balm on top kasi medyo dry siyang tignan. Unahin muna natin, tong una ko din talaga siyang ginamit na perfume nung September. And this is the Dua Casino Royale Nights. Meron silang nilabas, etong brand na to, na Casino Royale lang. And I think the inspiration is Baccarat Rouge 540 na Eau de Parfum. Etong Casino Royale Nights, kung hindi ako nagkakamali, kayo na bahalang mag-research guys. Ang inspiration naman nito is I think si Extrait. Pero on my skin, para siyang combination ni EDP and ni Extrait. Ang ganda ng pagkaka-blend niya. And hindi rin, amuyin ko ulit yes, matamis siya, pero yung tamis niya, hindi yung minsan masakit sa ilong, masakit sa ulo, na klase ng tamis, na sometimes naaamoy ko siya kay Baccarat Rouge 540, sometimes hindi. Maganda yung pagkakatimpla nun guys pero ito kasi hindi nakakaiyak yung presyo. Etong bottle ko na to, matagal na to sa akin. Sabihin na natin may 3 years na, 3 or 4 years na sa akin. Sabihin na natin. Kasagsagan nung mga lockdown, nung pandemic ko to nabili. And my problem with this brand kasi is pag bagong dating nung perfume sa'yo, sa akin marami sa mga bottles na nabili ko sa kanila is may pagkaamoy gas. So, kailangan po upuin mo siya ng mga 6 months to a year bago mawala yon. Hindi ko pa naaamoy ulit yung iba kong mga bottles kung meron pa nun. Pero may mga ibang mga bottles naman akong nabili sa kanila na walang amoy gas. So, parang hit or miss siya. Mahirap maghanap ng ganito kalaki nitong Casino Royale Nights kasi ang bango niya. So, maraming bumibili nito. I think meron akong 2 bottles nito kasi sobrang gusto ko siya. Medyo mas manipis, sabihin na natin yung pagkakatimpla niya. It's not as, hindi naman thick yung Baccarat Rouge 540 and hindi rin naman creamy yon. Pero if I would compare yung thickness or yung creaminess nun compared dito kay Casino Royale Nights, medyo parang mas manipis pa siya. Kaya gusto ko siya. And ayun nga, hindi siya ganun nakakaiyak pag ginagamit kasi hindi siya ganun kamahal. Yung damit ko na nahubad ko na at nalagay ko na sa labahan, the following day, naaamoy ko pa siya. So ganun siya kalakas. Next na perfume, wala na akong bottle nun. Sa mga nanonood sa akin, nag-giveaway ako So kasama yun sa bottle na napamigay ko. So meron akong sample na itinabi para naman habang nire-review ko siya, masishare ko pa rin sa inyo yung amoy niya. This is the Latafa Haya for Women. Eto, gusto ko siya kasi ang ganda nung tamis niya guys. May pagka parang sparkly siya. Actually, ang una kong naamoy sa kanya is parang medyo malapit siya ng konti. Sa unang amoy si Viva La Juicy, yung Juicy Couture, pero it's not as parang amoy sagot gulaman. Alam niyo yon, pero nandun naamoy ko sa kanya. Nung gamit ko tong perfume na to, after parang mga 3 to 4 hours, nag-respray ako. Dun ko na mas naamoy na medyo kaamoy na niya si Gucci na Glorious Gardenia. So, dun ka lang siya naamoy na magkaamoy sila kasi kung i-check mo siya sa Fragrante ka, ang lalabas na parang sabihin na natin kaamoy niya or inspiration niya is si Gucci na Gorgeous Gardenia. Pero sa unang amoy, sa akin, hindi ko alam kung bakit, si Juicy Couture ang naamoy ko sa kanya. This is nice. Matamis na bagay sa weather natin sa Pilipinas. Ang youthful, ang sparkly, ang happy. Maganda tong i-blind buy pang regalo sa mga high school pataas. O yung mga girly girls na kakilala ninyo. Burr season na. And kahit na mainit, umuulan, hindi maintindihan yung weather, may mga nights na or mornings na malamig na. And so, kailangan na nating ilabas yung mga gourmand nating perfumes. The problem is, hindi pa siya talagang malamig na malamig. So, may mga times na lalabas ka sa umaga, malamig, and then biglang iinit or biglang uulan. So, parang kung ilalabas ninyo yung sobrang tapang ninyo ng mga gourmand na perfumes ngayon, unless naka-aircon kayo maghapon, sige, okay. Pero kung magkukommute kayo, labas-pasok sa aircon tapos mainit, parang medyo to me, hindi siya masyadong maganda pa. Buti na lang, andito si Clinique My Happy na Cocoa and Cashmere. Yes, malaking bottle yung hawak ko. Originally, nung nilabas nila tong line ng Clinique My Happy,
Shopee. Nabubulol ako guys. Puro maliliit lang na bottles to. And ngayon ko lang sila actually nababalikan lahat isa-isa. And sad to say, parang at least 2 na yung na-encounter ko na parang na-discontinue na nila. Siguro mabenta to, itong Coco and Cashmere, kasi not only hindi siya na-discontinue, naglabas pa sila ng big bottle. Bakit siya maganda? Bakit siya mabango? Yes, gourmand siya, pero hindi siya yung loud. In some way, may pagka-quiet, clean, and calming na gourmand siya na perfume. Amoy cookies, amoy parang bakery, ganun siya. Pero pwede siya sa bata, pwede siya sa high school, pwede siya pang everyday ngayong sabihin na nating burst season. And feeling ko, dahil hindi siya ganun kalakas, pag nagamit mo siya kahit sa medyo mainit, let's say uminit yung weather, nasa labas ka na, parang medyo mas maaamoy siya ng konti. Kasi parang pag sa yung malakas ng aircon, feeling ko mas magiging quiet pa to eh. Ganun siya. Bagay ito sa mga healthcare professionals or anyone nang gusto ng gourmand na perfume or gustong mag-try ng gourmand na perfume pero natatakot kayong mag-amoy pagkain na nakakaumay. Kasi this one, amoy pagkain siya pero comforting siya. Actually, nare-relax ako sa kanya and gustong-gusto ko siyang pinapaligo sa katawan. Parang 2 hours lang, gusto ko na siyang ipaligo para mas mangamoy pa ako ng konti. Imagine kung healthcare worker, may gamit nito, nasa hospital kayo, tapos eto yung maaamoy ninyo. Parang may powder dusting na dessert, cookies, bakery. Nakaka-calm na ang yummy, parang ganun. Pero ang decente ng dating niya, sometimes kasi mga gourmand na perfumes parang pang sexy. Ito hindi. Comforting na maski pa paano kagalang-galang pa rin. I-try nyo siya guys. I-try. Ito medyo sad news to eh. Etong next na perfume. This is the Maison Margiela na Matcha Meditation. Merong nag-request sa akin, may nag-comment na nagpapa-review nito. Nabasa ko yon, nakita kita. Actually gumawa na ako ng notes. Pero while researching, nalaman ko parang April this year, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko nababasahin yung notes ko, diniscontinue na siya. Hindi ko alam kung bakit. Kasi ang bango nito, this smells like parang green tea, matcha na may white chocolate. Sobrang calming niya guys. And parang at one point, yata, parang isa to sa bestseller sa Japan. So, iniisip ko baka i-exclusive na lang nila to sa Japan lang or baka talagang discontinued na siya kahit saan. Tsaka na ako gagawa ulit ng review nito. Kung maglalabas sila ng bago, baka I'm hoping na nire-reformulate nila kasi baka may mga notes na binawal, parang ganun. Kasi hindi ako makapaniwala na sa dami ng perfumes nitong brand na to, ito pa yung diniscontinue nila. Nakaka-relax din siya, hindi siya super loud, and ang ganda nung parang combination nung white chocolate niya sa matcha. Considered siyang gourmand, pero hindi siya yung amoy pagkain na pagkain. Kung may makita pa kayo nito sa store, kunin nyo na guys kasi siguro inuubos na lang ng mga stores yung mga stocks nila. Dito sa Pilipinas actually mahirap nang maghanap nito. Penhaligons, the favorite. Ito, honestly, nahihirapan akong i-describe itong pabango na to. Pero ang masasabi ko lang, pag naaamoy ko siya, favorite ko siya. Sakto lang yung pangalan niya. Gustong-gusto ko siya, guys. Pero some people find it na parang mature. Para sa akin, wala tong note ng rose yata pero may naaamoy ako sa kanyang rose. Pag naaamoy ko siya, kasi nahihirapan ako i-describe kung paano siya So, maglalagay na lang ako ng scene, okay? Para ma-picture nyo siya. Ang na-imagine ko sa kanya, pag inaamoy ko siya, is nasa England. Tapos, parang 1920s to 1940s. Tapos, ang laki nung house mo. Meron kayong parang malaking garden. Naglalakad ka dun sa garden. Naaamoy mo yung malinis na hangin. Nasa England kayo. Naaamoy mo yung garden, yung roses. Parang ang dainty ng dating nitong pabango na to. May pagkaamoy, sabihin na nating makaluma, pero at the same time, pwede pa rin siyang gamitin ngayong modern times. Parang well put together yung may gamit nito na babae na tahimik, minsan lang magsalita. Pero pagka nagsalita, malalaman mo well-educated siya, mahilig siya magbasa ng libro, may woody note siyang naaamoy ko na parang amoy yung kwarto dun sa malaking bahay. Hindi siya amoy lumang-luma, amoy malinis pa rin. So ganun siya. I hope na-describe ko ng maayos. Nahihirapan akong i-describe to guys, pero gustong-gusto ko siya.
I think sandalwood yung naaamoy ko sa kanya na parang amoy yung cabinet. Pero hindi siya lumang-luma, guys. Ang feminine niya para sa akin, inoffensive. Ang elegant niya, guys. Pero kailangan niyo itong i-test. The thing is, wala pa tayong Penhaligons na shop dito sa Pilipinas. Kasi I don't think, even though the favorite and favorite ko siya, this is not for everyone. Hindi ko alam ang elegant niya para sa akin. Parang quiet na elegant, parang ganon. Etong next na bottle, nabili ko to, madalian lang sa drugstore nung nasa France kami. And this is Roger and Gallet. I hope na-pronounce ko ng maayos. Mas mahirap i-pronounce yung pangalan nito. This is Jean Jombrowski Extrait de Cologne. Eto siya, guys. In English, exquisite ginger yata siya. Nung na-spray ko siya, nung na-try ko siya, nung nasa France kami, yung ginger ang una kong naamoy sa kanya. And bibihira yung mga perfumes na nagugustuhan ko na merong ginger na note. Kasi sometimes, pag natitray siya ng ilong ko, hindi ko alam kung bakit, ang napipicture ko, ang naaamoy ko is goto. Yung luya dun sa goto. Pero eto, ang ganda ng pagkaka-blend niya. Dito sa bottle ha, ang naamoy ko sa kanya, gingery floral na parang almost malinis na tubig na may konting citrus. Scent memory, nung gamit ko siya, mas lamang yung citrus na naaamoy ko sa kanya. Actually, pag na-spray mo siya, at least sa skin ko, nothing special. Parang simple lang talaga siya na cologne. Pwede mo siyang i-compare kay Jo Malone, pero mas long-lasting si Jo Malone. Ito, next kay Jo Malone, as in talagang parang cologne lang siya. Parang hinila mo lang, gusto mo lang magkaroon ng konting amoy. So, maganda siyang ibato sa bag kasi 100 ml siya, pero ang dali niyang gamitin. Ang ganda ng shape ng bottle, parang kahit gilid ng bag, masisiksik mo siya and pwede mo siyang ipaligo anytime, all year round. Bagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Hindi nga lang siya available dito. So, kung may mga relatives kayo sa Europe, magpabili kayo nito. And ulitin ko, maganda siya as parang cologne lang for everyday. Maganda siya kahit sa students actually. Kahit yung mga maliliit na bata, maganda siya. 2 bottles left. Well, actually 3. Pero ito kasing ihuhuli ko, pinag-combine ko silang dalawa. So, unahin ko muna itong Elizabeth Arden na White Tea Mandarin Blossom. Simple lang siya na citrus na perfume for everyday. Pero hindi siya yung super sharp, at least sa ilong ko, na klase ng citrus. Parang kang nagbalat ng mandarin. Tapos, tumalsik yung, ginagawa nyo ba yun? Yung pinakabalat ng mandarin, yung pag tinutupi nyo, nakikita ninyo yung tumatalsik na parang citrus nung balat. Yung liquid nun, parang ganon. Tapos, syempre, hinati ninyo yung mandarin, naaamoy din ninyo yung juice nung mandarin. So, may pagka-juicy siya, kasama yung balat. Pero yun lang yun. Ganon lang siya kasimple. In some way, malinis siya. Bagay siya sa weather natin dito sa Pilipinas. Good for everyday. Pero alam nyo naman tong line na to ni Elizabeth Arden, etong white tea, hindi siya malakas na perfume. Even yung white tea lang, even yung nilabas nila na Eau de Parfum, hindi rin siya ganun kalakas. So, clean lang talaga siya na klase ng perfume. To me, nothing special, pero kung gusto niyo ng something uplifting, madaling gamitin, and hindi sharp yung citrus, parang almost juicy na citrus, pero hindi naman as juicy as parang orange, parang ganon, maganda siya. Etong last na bottles, so ginamit ko tong isa sa bagong favorite ko na fresh, clean na perfume, and this is Korres na White Tea Eau de Toilette. Available to guys sa beauty bar. Mag-amoy kayo doon ng mga Korres na perfumes. Actually, nag-amoy ulit ako. So, I think I will do a separate review ng mga Korres na perfumes. So, eto, ang bango niya guys. Ang linis niya. Ang daling gamitin, ang daling hilain. The thing is, although gusto ko siyang pinapaligo, parang ang hina-hina niya guys. So what I did is, alam nyo na, nilabas ko to the rescue si Zara na Blanc Apporté. So inispray ko muna siya sa skin ko, and then inispray ko itong Korres na white tea on top. Same din sa damit, inispray ko muna si Zara, and then inispray ko to on top. Meron namang day na kinumbine ko silang dalawa sa skin, pero sa damit, si Korres white tea lang yung inispray ko. Pero by doing so, medyo mas parang kumapit
kumapit siya, medyo mas tumagal. Ang dry din ng skin ko lately, kaya iniinom niya yung perfume. Actually, lagi namang may pagka-dry yung skin ko. Pero kung gusto ninyong mas kumapit yung perfumes, mag-lotion kayo or ihalo nyo siya sa lotion. Hindi ko ginagawa yung naglalagay ng Vaseline. Nalalagkitan ako, guys. And for sure, kung saan-saan ko didikit yung Vaseline, ayoko ng ganong feeling. So, I would rather use lotion. Pero, even yung lotion nakakalimutan ko, guys, kasi nalalagkitan ako. Well, may mga gel type naman na lotion. Katamaran lang, guys. Sobrang katamaran lang. Plus, hindi ko na naging habit. So, ayan na, guys, yung mga nagamit kong perfumes. Nitong September 2024, alin dito yung meron kayo na gustong-gusto din ninyo ngayon? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!